Pinangunahan naman ng Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang pag-inspeksyon sa mga nagtitinda ng school supplies sa Baclaran sa Parañaque ngayong araw. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Maagang namili ng school supplies kaninang umaga sa isang bookstore ang government employee na si Donna na gagamitin ng kanyang dalawang anak na papasok sa kanilang eskwela ngayong Lunes. Ilan sa kanyang pinamili ngayong araw ay mga ballpen, folder at envelope. Ikinuwento rin niya paano nila pinaghandaan ang pasukan ngayong papasok na ang panibagong school year. Kasi di ba meron naman tayong bonus pagdating ng May. So yun, nire-reserve na yung iba doon para sa kailangan. Minsan naman, pag kulang, credit card na lang. Ang isa pang mami na si Micah, namimili rin ng school supplies na gagamitin ng kanyang mga chikiting na papasok sa preschool at grade 1. Hati sila ng kanyang mister sa pagbabudget ng pambili ng school supplies. Ito naman ang kanyang diskarte para magka-budget sa pamimili ng gamit pang eskwela. Nag-work muna. Last month, nag-work ako madaming oras. Tapos ngayon, para ma-prep sila sa school. Sa Baclaran naman, naghahabol na mamili ngayong araw si Angie para sa school supplies ng kanyang anak na papasok bilang grade 1 ngayong pagbubukas ng klase sa Lunes. Ayon sa kanya, naglaan siya ng 1,000 piso para sa mga gamit ng kanyang chikiting. Bukod pa dyan ang budget niya para sa bag, school, uniform at sapatos. Tumingin kami ng mga mas mura, gano'n. Kung saan makabudget, makamura. Ngayong araw, pinangunahan ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang inspeksyon sa mga nagtitinda ng school supplies sa Baclaran sa Parañaque at Pasay City ngayong araw. Dito ay inalam ng kalihim kung pasok ba sa kanilang price guide ang mga itinitindang school supplies. Batay sa kanilang pag-iikot, pasok sa kanilang price guide ang mga itinitindang school supplies mula sa mga binisitang tindahan. Ang importante ay yung presyo pasok dun sa price guide set by the DTI. Yun lang talaga ang important sa atin, no? Because we really monitor these prices and we make sure that we give the consumers talaga the prices that they deserve. And syempre may crisis ngayon, so gusto natin talaga mababa yung price or pasok sa price guide set by the DTI. May payo rin ng DTI sa mga consumer na nagbabalak pa rin na makapamili at masiguro mapapagkasya ang budget sa pamimili ng school supplies ng kanilang mga anak ngayong magsisimula na ang pasok sa Lunes. Let's have a list of let's have a copy of the list of the school supplies na price guide set by the DTI para alam talaga natin yung presyo. Ang inspeksyon ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga konsumer mula sa mataas na gastusin at tulungan ang pamilyang Pilipino ngayong balik eskwela na matiyak na abot kaya ang presyo ng school supplies. Makikita sa website pati rin sa Facebook page ng Kagawaran, gayon din sa mga pamilihan ang price range ng mga school supplies na ibinebenta sa merkado. Patuloy rin ang pagbabantay ng DTI sa presyo ng mga school supplies sa mga pamilihan at mapanatili itong available at masigurong sumusunod ang mga nagtitinda sa fair pricing at consumer protection laws. Kung may makitang paglabag sa price guide ay mangyaring tumawag o mag-email sa DTI Consumer Hotline na makikita sa inyong mga screen. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.